the Lord, and I know na bawat isa sa atin ay nakakaramdam ng mga pagyanig sa panahon ito. Of course, hindi po yun ang ating i-focus. Hindi yung mga bagay na lagi po natin inaharap sa ating mga buhay. Kahit kumisan may mga nararamdaman din po tayo sa ating katawan. Just focus on the Lord. Amen. At sa umagang ito ay muli ay gusto ko pong dalhin ng isang mensahe na halos ito po ay hindi bago na mensahe, subalit minsan ito'y nakakaligtaan. Hindi rin po ito gaano na-i-emphasize sa padalas sa mga pulpit dahil ito po yung isang bagay na ginagawa ng Diyos. It is the building of our spiritual house. Na ito yung isang bagay na sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay, yan ay bunga at dahilan. Yan ay mga dahilan na ang Diyos ay itinatayo niya ang kanyang tahanan sa atin. He is building our spiritual house. Yung magiging tahanan niya sa atin. At yun yung ating mismo katawan. It is our house and the house of God na nananahan sa atin. At ito po ay sinabi din at ipinahayag. It was revealed to Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 5 verses 1 to 4. Okay, ito po yung, kung alam niyo po kung talagang, if we know this reality, then doon po nagpapasimula yung pagtatayo ng Diyos ng spiritual house sa atin. Okay. Sabi niya dito sa 1 Corinthians 5 to 4, verses 1 to 4, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. For in this we grow, earnestly desiring to be clothed upon with our house, which is from heaven. So dito po, ang sabi ni Paul, we grow for our house, which is from heaven. Na yung tahanan na yun mismo ay bababa mula sa langit. Kapag dumating na yung takdang panahon na babaguhin ng Diyos ang ating mga katawan. Okay, so if so be that being clothed, we shall not be found naked. For we that are in this tabernacle do grow, being burdened, not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life. Okay, I want to read also in Tagalog. Talos natin, alam natin na kapag nasira ang toldang tinitirhan natin ngayon. Ano po yung toldang tinitirhan natin ngayon? Our physical body. Bakit, ang sabi niya, kapag nasira ang toldang tinitirhan natin, tumatanda yan, naghihina, di ba? Unti-unting papunta na tayo sa pagtanda, natural, ang wakas na isang tao ay kamatayang pisikal. Pero, yung eternal life, yun po yung mananatili. Yung katawan lang natin ang, sabi niya, toldang tinitirhan natin ngayon ay nasisira. Ang ating katawang lupa. Tayo'y may tahanan sa langit. Hindi nasisira, isang tahanan ginawa ng Diyos. By the way, sabi niya, tayo'y may tahanan sa langit na di nasisira. May kinalalaman ito sa ating katawan. Ito po yung tirahan ng Diyos. Ngayon pa lang, the Holy Spirit is dwelling in us. Amen. Ngayon, sabi niya, ang ating katawang lupa, tayo may tahanan sa langit.
hindi nasisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Dumaraing nga tayo sa tirahan natin ito at lubos nating pinananabikan ang tahanang panlangit kung nabibihisan, kung sabi niya, upang kung mabihisan na tayo nito, hindi tayo matagpo ang kubad. Habang tayo nakatira pa sa toltang ito, sa katawang lupa, tayo namimighati, dumaraing, hindi upang mawala ang katawang na panlupa, kundi upang mapalitan ng katawang panlangit. At sa gayon, ang buhay nating may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. So, ibang translation, dinitong ko po yung ibang translation, o kinuha ko yung ibang translation doon sa huling talata na binasa. Kundi, ninanasa namin kami mabihisan upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Okay, or ng buhay. Yung kamatayan, matalo ng buhay. Kaya, the last enemy, yung pong ating, the last enemy that we will overcome is death. Kasi, kailangan po tayo ang katawang lupang ito upang mapalitan ng bagong katawan na mula sa langit, ay kailangan po tayo mamatay. Sumalit kung darating ang Panginoon at buhay tayo, ito po ay mapapalitan lamang. So, kung alam natin ang bagay nito, sabi ko nga kanina, ay this reality na ating binasa sa sinabi ni Paul sa mga salita ng Diyos, ay, alam niyo po, doon po tayo talagang mababago. Kasi, we know, kapag hindi natin ginawa ang bagay na puporma ng buhay ni Kristo sa atin, hindi natin, alam niyo, mamimiss natin, hindi yung talagang tahanan na nais ng Diyos na maitayo sa atin ang siyang magiging maahayag pagdating ng panahon. And we must come to understand that our present conduct will directly affect our eternal house. Kaya, tayo po ang may pananagutan sa sarili nating tahanan. Kahit anuman ang ginagawa ng tao sa atin, laban sa atin, hindi yun ang dahilan para sabihin natin nasira ang buhay natin or hindi tayo makapagpatuloy dahil tayo po ang pipili sa ating nais, sa gusto ng Diyos na ang ating tahanan ito ay maging kanyang tahanan. Amen? So, mayroon din pong sinasabi, bagamat hindi ko nababasahin, yun ay sa Revelation that mamaya ko na lang po babasahin yung we will be clothed with white linen. So, katulad nga ng unang sinabi ko, our conduct today at present directly affects our eternal house, our robe. Kasi susuotan tayo, mabibihisan tayo ng isang bagong kasuotan. Alam niyo yung mga kasuotan na yan, wala po yan. At ang description ng Biblia sa mga kasuotan ito, maningning. Maningning ito. Nagliliwanag yung mga suot natin. Yun yung resurrection life ng ating taglay ngayon. Kasi we will be clothed with resurrection life. Na kung saan yung kasalukuyan na taglay natin is flesh and blood. But our flesh and blood, hindi po yan ang talagang ang tunay na katawan natin ngayon. Sa ngayon, dito tayo, pero hindi po yan ang magiging katawan natin. This is why, si Apostle Paul, alam niyo po si Apostle Paul, ito yung kanyang talagang
hinahabol. Ito yung gusto niyang makamit, abutin sa kanyang buhay. Kung kaya lahat ng bagay ay kanya pong ginawa upang sa ganun, ang mga bagay na ito na ipinahayag ng Diyos kanya is in His main goal of attaining Christ, which He executed, na iyon ay pinaris niya sa resurrection life ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan ito po ay makapangyarihang buhay. Hello? Alam niyo kung sabi ko nga, if we only know this reality, talagang mababago po tayo. Kasi hindi natin nahayang mawala ito sa atin. Even in the midst of these problems in the world, alam niyo po, marami pong mga nagpapahayag ng mga propesiya para sa ating bansa, lalo na ito'y natupad na, yung iba at natutupad pa rin, lalo na po yung mga malalakas na lindol, mga flood na talaga namang lulubo pati ang mga bahay. Pero may condition pa rin po mga propesiya na yan. Sabi nga, if my people, kung ang mga anak ng Diyos, sila mismo, ay magpapakumbaba sa harapan niya, magsisisi at tatalikdan ang ating mga kasalanan, then magparirinig niya mula sa langit ang ating mga panalangin. At tutugunin niya tayo at kanya pong pagagalingin ang ating bayan. Kaya ako lamang po na-sidetrack ito, yung tungkol sa mga kalamidad. Kasi marami po ang mga darating na mga kapahamakan. Hindi lamang po sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Pero yung sinasabi nga ng Biblia na malalakas na lindol, yun po ay totoo. Pero tayo po ay lumalakad na kasama ng Diyos, hindi tayo matatakot. Dahil hindi natin, we cannot escape this. Literally, physically, nangyayari yan. But God will keep us. Amen. Naniniwala po ko kahit ano man ang dumating na kapahamakan sa mundo, kung hindi pa niya tayo talaga gusto na kunin, kung hindi pa natin panahon, dahil kung meron pang bagay na hindi natin maring nagagawa pa, hindi lang yung gawin na gawin natin pangako sa Diyos, no, hindi po yun yung ibig ko sabihin. Yung bagay na hindi pa ganap ang buhay ni Kristo sa atin. Amen? Kaya, ang kailangan lamang po natin gawin, manatili tayo dito sa mga salitang ito, na maging focus lamang tayo sa ginagawa ng Diyos. Dito sa spiritual house nito, ang ating katawan. Hindi ko po sinasabing yung, alam po ninyo, iba naman yung ginagawa ng ibang tao, masyado silang conscious sa physical. They idolize their body. Kung minsan, maging maingat din po tayo, you might be idolizing yourself, your body. Kaya pinapaganda mo. Kaya gusto mo makita na maganda sa harap ng tao, pero hindi po yan ang sinasabi kong pagandahin natin. Wala naman pong masama sa pagpapaganda outwardly, pero nakakaligtaan natin madalas kung ano yung panloob na pagkatao na taglay ni Kristo na nasa atin, ang siyang nais ng Diyos na ating pagtuunan ng masigit na atensyon. Kaya nga, ang sabi nga niya, kung babasahin pa natin yung mga susunod na mga talata, although pag-aralan na lamang po natin yan pag nasa bahay tayo. Sabi niya, lahat tayo ay aharap. We will all appear before the judgment seat of Christ, and we will be receiving corresponding judgment according to what we have done in our bodies while we are still living, and we will receive either reward or punishment. Kaya akala natin okay lang kahit anong gusto natin gawin sa buhay natin. Sa inyo okay. Sa ngayon okay. Pero pagdating ng panahon, doon na natin makikita yung ginawa natin pagpapabaya sa buhay ng Diyos na iniligay sa atin. Doon na po tayo magkakaroon ng talagang pagsisisi. Kaya ang totoong pagsisisi ay hindi sa wakas
ang pagsisisi ay sa unahan. Amen. Lahat ng bagay na dapat nating pagsisihan na umaagaw sa pagkilos ng buhay ni Kristo sa atin, itatwa na natin. Itabi na natin. Itapon na natin. Patayin na natin ang mga gawa na yan. Amen. Dahil tatanggap tayo, sabi nga sa 2 Corinthians 5:10, ng mga bagay na ginawa natin in the form of a body that will clothe our resurrected flesh and blood. Tayo ang dumilikha ng sarili nating katawan. Di po ba, kahit sa physical, kung gusto mong malaki, huwag ko na po sabihin yung robot, maraming ma-o-offend kapag sinabi ko po yung isang word. Kung ayaw mong lumaki, okay? Ano po yung lumaki? Sige, kung ayaw mong tumaba, okay, sa physical na katawan, anong gagawin mo? Papapayat ka. Walang pwedeng magpapayat sa'yo kundi ikaw. Walang pwedeng magpataba o magpalusog sa'yo kundi ikaw, because it is your body. Amen. The same way, hindi ka pwedeng dumipende sa nanay at tatay mo o sa asawa mo upang lumaki ang buhay ni Kristo sa iyo. You are the one weaving. Nag-weave tayo ng sarili nating katawan. We are building our own spiritual house that will be the dwelling place of God. Kaya dito pa lamang, tayo mga Kristiyano dapat nakikita nila na tayo ay totoong tahanan ng Diyos, na nakatira si Kristo sa atin. Saan man tayo pumunta, hindi lamang kapag Sunday na nandito ka sa building na ito, it's not the building na kung saan nagtitipon ng mga tao. Of course, kailangan natin ng may structure na building, but the building that God wants to live in us is our body. Where is the house? Sabi nga niya sa Isaiah 66, where is the house that you will build for me? Heaven is my throne and this earth is my footstool. But where is the house that you build for me? Noon pa man, magmula pa sa Old Testament hanggang sa New Testament, ang pinakalayunin ng Diyos ay ang kanyang tirahan. And that is you and me. Hindi mo yung maligtas lang tayo mula sa impyerno. Hindi yung ligtas ka na, kontento ka ng ligtas. Ang nais pa rin ng Diyos, magsumikapan natin, makipartner sa Kanya para maitayo ang Kanyang tahanan sa atin. Amen. And alam po ninyo, grace operates now as we confess our sins and turn from them. Hindi po tayo puro confess lang. Kailangan talikuran natin kung ano yung mga kasalanan na ating ikinumpisal sa Kanya. At patuloy pa rin kumikilos ang grace ng Diyos. It's still operating. But there will be a time, no more grace and no more mercy from God. It's still operating right now, I believe. So that we can still have time to confess our sins and turn away from our sins. Kasi hindi, God will not be at home in us kapag may kasalanan pa sa ating mga puso. Hello, Christians? At willing ang Diyos na bigyan tayo ng bagong pasimula. Kung sa palagay mo marami ka ng nasayang na oras, God is willing to help you to start a new one. Amen. Nawa bawat gising natin, it's a new one for the Lord. There's freshness in the Spirit of God. Hello, Christians. Huwag tayong tutulog-tulog. Huwag tayong tatamlay-tamlay. Alam natin, hindi biro nangyayari sa buong bansa. Kailangan pa rin natin manalangin. Gising tayo sa panalangin. Huwag lamang tayo umasa sa mga pastor. Tayo pong lahat, katawan tayo ni Kristo na magkaisa upang manalangin na hindi masadlak sa kapamakan ang ating bansa. Sabi nga niya, ipanalangin natin ang lahat ng tao. Kaya, kung hindi po tayo nananalangin, ang kapahamakan ng isang bansa ay nakasalalay sa mga tao. Kapag hindi tayo nananalangin, the more na darating ang kapahamakan sa isang bansa. Ganun lang po. Pero kapag
at mag-ayuno. Let us pray and fast. Kung pwede lang, maglaan kayo ng 1 meal, kahit meal, 1 meal lang po kung nagtatrabaho kayo. 3 times a week. Kung hindi nyo kaya ng feel fasting, at manalangin tayo siyempre. Amen. Well, hindi po itong message ko. Bakit lumalayo ako sa message ko kaya hindi ko makuha? Bakit ako napunta sa prayer and ano? Kasi nga po, nakasalalay sa atin kung anong klaseng katawan ang matatanggap natin. Kung mabibihisan tayo o hubad tayo na mapapahiya sa harapan ng Diyos. Amen. Hindi na po panahon ngayon, we cannot play games with God. Dahil marami pong mga Kristiyano, they're still playing games with God by waiting until they get old. Alam niyo, huwag na po ninyong hintayin. Huwag na kayong gumawa ng anumang what is that? Plano sa buhay niyo, na sabihin niyo, kapag ako'y ganito ng edad, kapag ganito na yung edad ko, tsaka malamang ako, lalapit sa Diyos, magsisisi sa aking mga kasalanan, doon ko na lang i-confess yung aking mga kasalanan. It will not work that way. Wala pong katiyakan ng bukas. Kung ngayon buhay ka, bukas kaya buhay pa tayo. Don't wait until you get old that you confess your sin. Confess them now. Ikumpisan na natin ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ngayon pa lamang. Because today is the opportunity to prepare ourselves. Di po ba yung bride ng ating Panginoon? Revelation chapter 19 verses 7 to 8. Ang sabi niya dito, sino po ang nagnanais na maging bride ng ating Panginoon? This is seldom preached about it now. Nag-attend po ako ng isang conference at yung po nag-discuss ng kanyang topic na about the bride, halos hindi man siya pinapakinggan ng mga tao. Nakakalungkot po, they want yung mga nakakakiliti na mga mensahe. Gising na gising sila kapag yung speaker, kiliti, nagpapatawa ng patawa. Pero nung isa pong speaker na nagustuhan ko, yung ipinangaral niya, senior niya about the bride, halos hindi man nakikinig yung mga tao. Nawa, nasain po natin ang bagay nito. Na tayo ang isa kasama tayo sa babaeng pakakasalan ng Panginoon. Bagamat babae ito, don't feel awkward kayong mga lalaki. Bride is in general, babae at lalaki. Kasi si Jesus, bridegroom siya. Isa lang ang bridegroom. And we are all the bride of Christ. The bride of the Lamb. Amen. At ito yung panahon ng paghahanda para sa ikakasal o sa kasalan. Di po ba ang birthday, pwede kang one day lang, pwede mong i-prepare yan, o kahit ngayon lang, surprise, pwede kang mag-birthday, pero yung kasal, walang pwede surprise. Kailangan paghandaan mo. Much work, much preparation. Maraming mga tao na kailangan mong i-consider, na invite. Kaya, kung isa po tayo sa bride, maraming Kristiyano din na hindi kasama sa pagiging bride, and they will be just, hindi sila yung mga audience. There will be audience. Di ba? Pag may kinakasal, may audience. Sila po yung mga saved nations. Saved nations of the earth. But the bride is different. Hello? Praise God. Nasabi po niya dito, Revelation 19 verses 7 and 8, let us rejoice and be glad and give glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready, fine linen, bright and clean.
was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of the saints. Sabi niya dito sa Tagalog, magalak tayo. Sino po ang patuloy na nagagalak na naghahanda ba? Ano po yung paghahanda? Kahit maraming mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, nagagalak tayo dahil wala yung mga yan. Nandun pa rin ang ating paghahanda. Amen. Nakatuon tayo sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Magalak tayo at magsaya at dakilain natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at naihanda na ng babaeng katipan ang kanyang sarili. Pinapagsuot ito yung suot natin, ito yung suot ng babaeng ikakasal, pinagpasuot ito ng malinis, makinang, maningning, at pinong-lino. Ang lino ay ang mabubuting, matuwid na gawa ng mga hinirang ng Diyos. Sabi niya, His bride has made herself ready. And I believe this is the first resurrection. She makes herself ready. Nagre-ready siya para saan? Sa first resurrection. Dahil kapag nagkaroon na, nangyari na ang resurrection, magkakaroon na rin ng kasalan. Pagkasama po tayo sa first resurrection from among the dead, we will be among the bride of the Lamb. Amen. Kaya, yun po yung pinag-ahandaan natin na may kagalakan lagi sa puso natin. Amen. Amen. Kahit mabigat man ang mga dala-dala natin, yung galak na yun ay galak na nanggagaling sa Diyos. At sinabi niya, paano siya naghahanda? How does the bride make herself ready? By doing righteous acts. Diba? Binigyan tayo ng paraan ng Diyos. Hindi po niya tayo pinahirapan. Kaya lang mahirap para sa atin kung ang flesh ang gusto nating pagbigyan. That's make it hard for us. Pero kung sa Espiritu po tayo lumalakad at willing tayo na gawin ng Diyos ang lahat ng bagay na gusto niya matupad sa buhay natin, just let God. Amen. Alam niyo, yun nga, sabi nga niya, na yung righteous acts na ayun ang maghahanda sa kanya, which is being produced from the maturity of Christ in us. Doon po nanggagaling yun. Yung mga righteous acts, ito yung bunga. Ito yung bunga ng paglago ni Kristo sa atin. Amen. Bunga ito. Kaya nakakagawa tayo ng mga righteous acts because it is being produced through or by the maturity of the life of Jesus in us. It is growing. It must grow. Pinapalago natin ito. Kaya nga, kapag lumago yan, we will be given fine linen to wear. Kasi akma yun eh. Diba sabi niya, hindi yung old wine, hindi pwede yung new wine sa isang old wine skin. Kailangan yung ibibinis ng Diyos sa atin, magka-fit. Dito pa lang, itong ating ginagawa sa ating katawang lupa, mag-fit doon sa ibibis ng Diyos na kumikinang, na malinis, manimlim sa kanyang harapan. Amen. Hallelujah. I hope and I pray na maunawaan po natin dito. It's the linen is bright and clean. Ito yung matuwid na gawa ng bawat binanal ng Diyos. In other words,
we are being clothed with our own conduct. Amen. Mabibihisan tayo ng sarili nating ginawa. Hindi yung ginawa ng tao para sa atin, kundi yung ngayon pa lamang, how do we behave before God and before man? Integrity, honesty, commitment, consistency with our walk with God, abiding in His Word, reading the Word, obeying the Word, keeping the commandments of God. Yan po ang magdadagdag ng kalinigan sa ating buhay. Siyempre kasama doon yung patuloy na paggawa natin ng kalooban ng Diyos. Amen. Kaya, yun nga po, nagpasimula ng Diyos sa atin for the building of His spiritual house. Gaano na po, imagine niyo yung isang, ito, bago po naitayo ito ng kumpleto, hindi po ito nailitaw na kumpleto, isn't it? Nauna muna yung pundasyon, yung mga, anong tawag doon, yung haligi, yung, poste, I mean, thank you. Nauna yung mga poste, of course, yung sa ilalim, yung foundation, then poste. At kapag hindi pa siya tapos, makikita mo, kailangan pang tapusin, di po ba? It needs more materials and you need more money to pay for the materials, siyempre. So, the same thing. Hindi po minsan minagic yan ng Diyos sa atin. Hindi po instant banal tayo. Kaya nga nagpapakabanal tayo. Amen. So, kung nakikita nyo yung mga building na kinukonstruct, unfinished, still unfinished, tingnan nyo ang sarili nyo kung saan na kayo sa construction na yun. Baka hanggang poste pa lang tayo. At hindi na nalagyan ng kompleto, nabubungan. At masasayang lang, di ba? Masasayang lang. Look at yourself as a building. Kompleto na kaya? At anong klaseng pagkagawa? Iba-iba rin po yung materialis na ginamit. Mamahalin o mumurahin. Na kapag mamahalin, hindi madaling matinang. Kapag mumurahin, madaling masira. Anong pinipili natin? Na yung gold, precious to you. Kung mababasa po natin ang Revelation 21, 22. Huwag na po muna. Pag magsasabihin po ako ng mga chapters and verses in the Bible, just take note of them, and then read them, na mamahaling hiyas ang templo ng Diyos. The new city, the new Jerusalem, comprises the saints of God. We are the living house, the living temple, the new Jerusalem of God. Amen. Hallelujah. Kaya nga, lahat ng mga circumstances sa buhay natin, kahit hindi man yan maganda, ayaw man natin, every circumstances in our life has a reason. Because God is building your spiritual dwelling place. And character is not made in heaven. It's made here now. Hindi yung, kasi po noon, may mga naririnig ako, kapag namatay ako, doon na lang, lilinisin ako ng Diyos. Akala po ng iba, kapag namatay, magiging instant banal sila. No! Character is not made in heaven. It is being made now. Here. Kung paano ka nabubuhay, yun na yung character mo pagdating ng araw na kapag ikaw ay nawala na dito, your character that you have built will be just the same. Amen. Lalo na, mahal mo ang Diyos. Kapag mahal mo ang Diyos, you know people. Ako mismo, alam ko po, habang kausap mo po ang mga tao, you know how they love God. It's not just they say they love God. Mararamdaman mo po sa mga tao, dahil halos bukang bibig nila, hindi sila lalampas doon sa mga bagay na hindi na, kumbaga, halos it expresses their love for God. Amen. Kaya wala pong malulugi sa atin kung una natin gagawin yung unang commandment, which is the greatest commandment.
Love God above all. And love others as you love yourself. Amen. Yun ang kumbaga, doon nakasalalay lahat. Kapag mahal mo ang Diyos, gagawin mo lahat para sa Kanya, di ba? And, yun nga po yung, dahil nga, there is evil. There's the presence of evil in us. Sino po yung hindi nakakaramdam na may evil sa Kanya? So the forming of character requires the presence of evil by resisting good. Diba? Yung presence ng evil na nasa atin para ma-form yung buhay ni Kristo sa atin. Yung presence ng evil, yung good ang nire-resist niya. Pero tayo naman, dahil alam natin there is evil, there is the presence of evil in us, then, instead of resisting good, we resist evil and we accept good. We welcome good. Amen. Ano po ibig ko sabihin? Yung mga bagay na umiiral sa atin, natutokso tayo. Mga bagay na gusto natin gawin. Pero siyempre, we consider, ito kaya galing kay Lord. If it is not from God, i-resist mo yan. And let good be what you do. Yan ang piliin mo. Choose what is good. Amen. And when you choose to do good, you are forming Christ. Hindi pwedeng puro good na lang. Wala kang i-resist. There is a presence of evil that needs to be resisted. Nakukuha po natin. Akala natin, ay, ito kasi pastor na kaya banal. No! There is still that evil that I need to resist. Instead of good, resisting good, I will be resisting evil. Hindi po nakasalalay kung pastor na o hindi. Nakasalalay yan sa pagiging tao natin. That there is evil, that no one is good. Amen. No, not one. At ang sabi nga ni Paul, there is indeed that I do not want to do, but still, yun ang aking ginagawa. There is good that I want to do, but I cannot do. Amen. Kaya nakikipaglaban tayo for the forming of Christ in us. It is a matter of choice. It is a matter of choice. Every day you choose. Every day you have to choose. In-invite ka ng kaibigan, alam mo na kung saan ang kapupuntahan. Saan kayo sasadlak, tumanggi ka na. The moment na hindi ka tumanggi, wala nang katapusan, magtutuloy-tuloy ka na. The first time you say no, wala na silang magagawa sa'yo. Amen. You can choose to be spiritual or to be carnal. You can choose to be a babe in Christ or you choose to move into all that God has provided for us. You can choose to be a baby or you choose to grow to maturity in the life of Christ. Kaya tingnan po ninyo, hindi tayo nananatiling baby. Yung baby, yung tampong kanina dyan. Hindi siya mananatiling baby. Magiging katulad din natin siya nalalaki. Hello, Christians? You can choose to be a baby or to be mature in Christ. Amen. Alam niyo po, kaya na, sabi nga, wala naman tayong dahilan para sabihin natin, hindi mo kaya. Kahit mahina ka pa, hindi mo po pwede sabihin, mahina ka, hindi mo kaya. Yes, lahat tayo mahina. But then, anong sabi ng 2 Peter chapter 1, verses 3 and 4. Ito po yung mga salita ng Diyos na di pa man tayo pinapanganak, nag-provide na ang Diyos. God has made already provision for us para mapaglabanan natin ang lahat ng mga bagay na mahirap at makapamuhay tayo na may kabanalan. 2 Peter chapter 1, verses 3 and 4. Everything we could ever need to life
and complete devotion to God has already been deposited in us by His divine power. For all this was lavished upon us through the rich experience of knowing Him who has called us by name and invited us to come to Him through a glorious manifestation of His goodness. As a result of this, He has given you magnificent promises that are beyond all price, so that through the power of these tremendous promises, you can experience partnership with the divine nature by which you have escaped the corrupt desires that are of the world. So we are partnered with God with His divine nature. And He has provided everything that we need, that we can live a godly life. It has already been deposited in us. Amen. Nakadeposito na po yun. Yung buhay mismo that we can live. Na kung saan ay matatanggihan natin kung ano man ang kailangan nating paglabanan at tanggihan sa ating mga buhay. Amen. Kaya wala pong lusot ang sinuman sa atin. There is no escape. There's no escaping. Walang pwedeng idahilan na mahina ka, hindi ka pastor, hindi po pastor. Pastor o hindi, kailangan natin malaman ito. Yung kapangyarihan ng buhay na taglay natin. Amen. Kaya ang Diyos po is going to move us on for the building of our spiritual house. Kaya nga, what we are groaning about. Diba sabi nga ng Paul din sa Romans chapter 8, in this temple, in this tent, we are groaning. Habang nakatira tayo dito sa tabernacle nito, we are groaning because we want immortality to be swallowed up by immortality. Yung kamatayan, yung mortality, we want it to be swallowed up by immortality. Amen. Kasi hindi tayo satisfied dito sa mortal na body natin because we want, we desire, we long for an immortal body. Yan po yung isang na-preach ko last time. Yung immortality, ready for immortality. Amen. And the older we become in this body, habang tumatanda na po itong katawan natin, the less confident we become in the flesh. Amen. Dapat ganun tayo, hindi tumatanda tayong paurong. Hindi ba po matanda na kasi kaya ganyan? No! O, bahit siguro sa physical na mundo, yung pag tumatanda, nagre-regress na rin. Pero mayroong iba, hindi. Because our spirit carries us. Hindi po yung katawan. Kahit ako po, ang kahilingan ko sa Diyos, hanggang kaya ko na tumayo para sa Kanya, there is no retirement in serving the Lord. Kahit matanda ka na, sabi nga, kahit maputi na ang buhok mo, hindi lang po ito sa mag-asawa. Kahit maputi na ang buhok mo, maglilingkod ka pa rin sa Diyos. Magtatapat ka pa rin sa Kanya, mamahalin mo pa rin siya ng lubusan. Walang pagbukas, walang pagbabago. The more nagiging mainit tayo sa Kanya. Be on fire for God. Amen. Woo! Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag po tayong nawawala isa man sa atin na mas satisfy lang tayo kung ano po yung ating kalagayan ngayon. No? Bigyan nawa tayo ng Diyos ng unsatisfied satisfaction. Hindi tayo satisfied na ito lang ang tinanggap natin ngayon sa Kanya. Kailangan lumago pa tayo ng lumago. Maging satisfied ka sa mga material na bagay, pero be unsatisfied with the things of God. Until God really satisfies us.
can satisfy us. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. That's why we grow within this body. Yan pong dahilan. We grow. Minsan, dahil yun nga, yung katawan natin, nagbabago yan. Tumatanda, nangihina, nagkakasakit. We grow in this body. But you know what? But dahil kasi po, we are being interlaced within 6,000 years. We have been interlaced with weakness. Di po ba? Sa mga nakarang panahon, sa mga nauna pang panahon, na kung saan the sickness, the disease, the habits, the sins of our fathers from 6,000 years passed up to this day. Imagine mo, nandun yun. Sickness, disease, habits, sin. For the past 6,000 years up to now, have all weakened the human mind and body. Yun ang nagpahina sa human mind and body natin. And there are greater weaknesses, greater disease, greater sickness, greater problems that will come. Napansin mo niyo ang daming mga sakit ngayon, klase ng sakit. Minsan walang pangalan, minsan hindi ko matandaan. Ang alam ko lang sakit sa puso, diabetes, ano pa, pag diabetic ka, ulcer, ano yun. Pero yung mga ibang sakit ngayon, pag sinabi, ewan ko, sabi ko, pagka sinabi po nila, hindi ko masabi. Hindi ko mauli. Ang dami na pong mga sakit. Ako nga po, nung na-hospital, hindi alam ng doktor bakit nangyari yun sa akin. Bakit yung ang aking bituha nag-twist. Nakita nila wala naman akong sakit na bakit sumasakit yung aking abdomen, kundi nag-twist lang yung aking intestine. Hindi ko alam. Hindi rin nila masabi. Tinanong kong doktor, bakit po, Dok? Sabi ko, bakit nag-twist yung aking intestine? Kaya nangailangan po akong mga colonoscopy. Sabi niya, hindi namin niya alam. Yung test sa akin, low blood, hindi mo low blood, low sugar ako, low potassium, low sodium. Kaya nagtataka sila. Wala namang mga sobrang, hindi naman, I'm very careful with what I eat. Kaya, yun po, doctors are working night and day in order to find the solution, the answer to all new sicknesses, new disease. Sa ating bansa, hindi lang sicknesses. Lindol. New level, new magnitude. Higher magnitude of lindol. Flood. Wala nang control ng flood. Kasi tinangay na eh. Natangay na yung pondo. Kaya wala nang flood control. Alam niyo po, ito, mag-side step lang po. Wala pong masama na gumawa ng paraan para ma-solve ang flood control issue na yan. At kung mangyari na, makulong man lahat ng mga corrupt people dahil lang sa flood control na yan. Hindi lamang po flood control ang corrupt, ang may corruption. Tayo din corrupt. Sa ating puso may corruption. Pag nagsinungaling ka, ano po yun? Corruption. Nandaya. Sa flood control ng daya, maraming mga tao nandadaya. Pag walang nakakakita, gumagawa ng hindi tama. We have inside us the corrupt. Kaya nga pumasok si Jesus para yung corrupt na yun, lansalin niya. Amen? Amen. Kaya kapag kahit makulog man, hanggat hindi natitigil ang pinanggagalingan ng kasalanan, sin must stop within us. Sa puso ang dapat
mabago. Kaya pag-pray po natin, ang mga Pilipino, kahit hindi tayo kasama sa mga nag-corrupt sa flood control issue na yan, we are corrupt and we must pray that God will give us a new heart, a heart of flesh, amen, a clean heart, a heart that seeks after God, that loves God, that fears God, isang pusong may takot sa Diyos. Wala, bagamat maganda, may mga batas, may mga ginagawa para mahuli, but sin will not stop. Every sin, all sin will not stop until we confess all our sins. Until people will confess their sins. Amen. Kaya, remember, kaya nga, this body is groaning. Masolve pa ng mga problema ng ating gobyerno, ng ating bansa. And I believe the key is repentance. The key, the answer for the problem of our country is repentance. We must repent. We must turn from our wicked ways so that God will hear us and heal our land. Kailangan po natin magsisi. Alam niyo, nung ako po'y, wala ako ng 2 Sundays dito, so I was in Pampanga. Nag-preach po ako one time on Sunday sa San Fernando. And alam niyo po yung, while I'm traveling, I take the opportunity to share the Word of God in the bus. Nakakalungkot po kasi dahil ang mga tao, they're so oblivious of what is coming. Wala silang alam kung anong darating. Kahit hindi man po yung lindol, hindi man po yung flood na pinaprophesy nilang mangyayari sa ating bansa. Marami pong mga bagay na mangyayari sa buong mundo na. Because we are living in the end of times. Hindi na po natin pwedeng ilihis yan. Salita yan ng Diyos. Meron lamang po tayong tamang dapat gawin. Tamang dapat gawin. Para hindi tayo mapasama sa kapahamakan. Ang hindi lamang pwedeng mapahamak yung buhay ni Kristo na nasa atin. Amen. Kaya, yung katawan, we are groaning. Even our spirit is groaning, isn't it? Kasi it's groaning because we are longing for the resurrected body. Kung pwede ay, ito, subject to sickness. I was in pain, severe pain. Nung yung intestine ko po na twist, I was in severe pain. June 4 to June 16, in pain ako. Hindi ko pa po na-share yung naging experience ko. May ni-reveal si Lord sa akin doon. I'm praying for it. Kung paano ko po ito may share. Because our spirit is groaning because of what we see in the future. Alam natin ang mangyayari sa future. Kaya our spirit also is groaning. We're making ourselves ready for that. Amen. Ako po, nung umuwi ako, kinausap ko rin po yung family ko, prepare yourself for what is coming. Kailangan po, set your family in order, prepare your family for the coming of the Lord. Prepare your family to receive the resurrection power, the resurrected body. Amen. Alam niyo, God never made us just for survival. Hindi lang po tayo kumain, matulog, magtrabaho, kumain, matulog, cycle na, o circle ba yan, o cycle na yan. We are not just made for survival on this earth. Ginawa tayo ng Diyos upang sa ganon, we can dwell by His life. Para may tirahan ng Diyos, hindi lang kung kailan tayo nandun na namatay, kundi dito pa lang may tirahan ng Diyos natin. We are being made by God so that He can dwell in us.
that we might rise in the fullness of the reality of it. Amen. Na yung buhay niya, yun ang reality na sinasabi ko, na yung buhay niya nakatira sa atin. Hindi yung kung anong feeling mo ngayon, emosyon mo ngayon, may problema ka, malungkot ka, napapatangay ka sa mga sinasabi ng mga tao. Kapag may galit na narinig mong nagsalita, may mga galit, nag-open ka ng mga news, nagagalit, pati ikaw, natatangay ka. No! Hindi dapat namumove ang buhay na nasa. There's a life indwelling in you that cannot be moved, that cannot be influenced, that cannot be affected by anything or by anyone else. Kaano man sila natatakot, nalulungkot, nagkagalit, yung buhay ni Kristo ay palaging puno ng pag-ibig, kadalakan at kapayapaan. Amen. You have to declare that every day. Declare love, declare peace, declare joy. Huwag mo yung pag-isip mo. Ganun tayo, may problema ka. Alam mo yung mga mukhang talagang kulunod. Ay, kulunod din ako na kulunod. Nakakulot, matanda lang pa. Sorry for that. Nakakulot yung... Although ako po talagang I'm a serious person. Tahimik po ako noon. Bakit ngayon tahimik naman ako? Hindi lang naman po. Pag nag-preach lang ako nagsasalita, hindi naman po ako. Tahimik po akong tao. My nature is silent. Silent po ako. Pero malalim, sabi nga. Pag pumutok yun na, parang vulkan. Tahimik lang po ako. Pero deep inside me, may nangyayari. Kaya kahit hindi po tayo magsalita, lumabas yung joke, lumabas yung peace. Kahit nagkatingin ka lang sa tao, let there be joy in them. Let there be peace among them. Let there be love. Kung saan ka man, Lord, let this love flow through me. Let this joy overflow in me. Amen. That's the life of Jesus. Amen. Flowing in you and through you. Amen. Kaya nga po, bakit nangyayari sa minsan nararamdaman nyo sa puso nyo something na natatakot ba kayo? Ano ba yung mga sa mga balita? What's happening? What is happening inside you? Pero kung tayo po'y mananatiling nakaugnay sa salita ng Diyos, sa kanyang mga pangako, ang mangyayari po, God will unveil Himself to you. Iahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. At mahahayag siya sa atin. Remember in 2 Corinthians chapter 4, verse 17, ang sabi ni Paul, but we have this treasure. We have this treasure in an earthen vessel. Meron tayong nakatagong kayamanan. Bagamat hindi nag-iba yung mukha natin nung tayo nakakilala sa Diyos, the same face, but then there is something inside us na nabago. Yung puso natin, at may nakatira dyan sa puso natin. It is a treasure hidden in an earthen vessel. At hayaan natin itong lumabas at makita ng mga tao. Amen. And that is the treasure of the ages. And what is the treasure? What is the treasure? Jesus! Amen. It is the treasure of the ages. And who is Jesus? The life of the Father being expressed in humanity. Jesus, who Jesus is? The life of the Father being expressed in humanity. And the life has to mature and grow in us. So, balik tayo sa construction ng ating bahay. Naumpisan pa lang ba? Wala nang workers.
Wala na tayong pambili ng material. Nagsawa ka na sa tao. Yun po kasi, magsawa na ako sa mga tao dito. Ayoko na, hindi na ako. No, huwag po tayo magsawa. Talagang ganun. Hanggang mabuild yung patience. Sinang nabibuild ng patience. Alam niyo po yung patience, that is the door, the pearl. Iba yung kingdom, yung the New Jerusalem, merong 12 doors. Diba? Ngayon, yung door na yon, it is made of patience. It was made because it is pearl which is being made. Patience which is being made from pearl. Dahil sa binild ni Lord ang pagtsatsaga natin sa tao, nagkaroon tayo ng stone that is pearl. Amen. Kaya, pabayaan lang po natin ang mga tao. Sige, bugbugin niyo pa ako. Sabihin mo, hindi po bugbog na literal. Huwag kayo mambugbog, ano? Sabihin, Lord, blow by blow ba ang mga problema? Di ba pagka yung, kumbaga sa boxing, parang ang binoxing, blow by blow, walang tigil. Huwag lang po kayo magbugbog. Hindi ko po kalitin. Yung sinasabi ko po, bugbog. Yung nabubugbog tayo ng problema. Yung baka sabihin nila, hindi naman naman, nasa puti ka, nagbubog yun. Okay. Palaguin natin si Jesus. Let Him grow in us. Kaya kahit hindi man natin we may never understand the process. Ayaw kasi natin ang process, gusto natin instant eh. Di ba? Instant coffee, instant noodle. Eh, anong bunga ng instant? Dahil mamatay. Process. Hindi po yung process ko dahil yung proseso ng paglago, yung paraan ng Diyos. We may not understand the process and understand what God is doing because we become confused, perplexed, frustrated. We become resentful people, dropouts, castaways, and we quit moving on. Alam po, huwag natin hayaan yun ang magpatigil sa atin. Yung proseso. Huwag tayo maging dropouts. Huwag tayo maging resentful sa tao. Huwag tayo magpa-confuse o mag-frustrate sa mga ginagawa ng tao. Keep moving on. Hello. Don't quit. Because the devil will do everything to discourage you from going on. He'll do everything to sidetrack you. He may even give you something fantastic, like the best job in the world, the best boyfriend, girlfriend, the best wife or husband in the world, just to distract you and keep you from taking hold of the real essence of your life. Kahit sabihin po natin, the best yung trabaho ko, gagawin ko lahat para dito, it may sidetrack you from your real essence. The best ang boyfriend mo, ang girlfriend mo, nabubuhay ka na lang para sa kanila, that will sidetrack you. Huwag mo silang gawin number 1 sa buhay. Dahil sila yung nasa harapan mo, you will be sidetracked. Ang Diyos ang nasa harapan mo, kahit ano bang ilagay sa'yo, nandiyan ang Diyos at matatakpan ang lahat sa Kanya. Amen. Kasi nga, gagawin lahat ng paraan ng Diyos that you will be sidetracked into secondary thing. Tandaan po ninyo, job man yan, asawa man yan, pamilya man yan, boyfriend man yan, girlfriend man yan, pera man yan, lalo na. Make it your secondary thing. So that the main issue will not be neglected. Amen. Because if you neglect it, it will gradually produce a lessening of life until eventually reality is gone.
this is how the church dies. Kaya makikita po ninyo, maraming mga Kristiyano, para silang mga patay lang. They live without joy, without yung essence na yun. Yun yung essence natin. Huwag tayong ma-sidetrack. Christ in us. The life of the Father expressed in humanity, who is Jesus. Amen. Don't let it regress and die. That's why the church is losing its vitality and reality. Kaya pansinin po ninyo, bago tayo, ewan ko po, Monday to Saturday, bago yung Sunday, kung anong mga activity natin o ginagawa natin. Ano pong nagiging napoproduce natin sa mga gawa natin. The life of Jesus dies. The life of Jesus regresses. Huwag nawa. Amen. Alam niyo po yung mga sinasabi ko ngayon, hindi na po, there's nothing new at all. Di po ba? There's nothing new at all sa mga sinasabi ko. We just neglected it. Kailangan lang natin ipabuhay. Walk in that life. Walk that life. Amen. Don't neglect the life of Jesus. Because the life stream of God is the very essence of the gospel itself. Jesus unveiled. Nare-reveal si Jesus sa atin. That is the essence of the gospel. And only the Holy Spirit, ang Holy Spirit lamang po ang siyang magpapahayag dito, i-reveal niya who Jesus is to us. Amen. We have to know more of Jesus. The miracle of the imparted life is far beyond our comprehension. You have within you the hope of the ages. It is being unveiled by God now. Alam niyo, kung mundo wala ng pag-asa, but we have the hope within us. Amen. The hope of the ages. That's why the Day of Atonement is preparing us for the spiritual fulfillment of the Feast of Tabernacle. Ito pong Christ within you, ang pananahan ni Kristo sa atin, it is the Feast of Tabernacle. So that's why we need to realize na ang Diyos at ang Ama ay titira sa atin. We must be completely free from the bondages of sin in our flesh. The Holy Spirit stands ready to hear our confession. Naghihintay ang Banal na Espiritu na marinig niya tayo to hear our confessions and to deliver us. Hello? Huwag po nating dalhin palagi. Huwag tayong nakatali lagi sa kasalanan. Be delivered. It is time now to put them to death by the wisdom and power of the Spirit of God. We are useless in the kingdom of God until Jesus actually is Supreme Lord of our life. Amen. As long as we are struggling against the will of God, we are in the worst of all bondages. The bondage of life, the bondage of the will, kapag patuloy po tayong kumakalaban sa kalooban ng Diyos, we are in the worst of bondage, and that is the bondage of will. Ayaw nating isuko sa Diyos. Hello? It is true, because it is through the self-will that Satan is able to enter us. Napapalakas natin si Satan kapag hindi natin ginagawa ang kalooban ng Diyos. It is through our self-will that Satan can enter us. Alam niyo ba? Sinusweldohan natin si Satan pag ginagawa po ang kalooban niya. Tuwag-tuwa siya, lumalakas siya. Pero kapag tinanggihan mo ang kalooban ni Satan against the will of God,
ang kalooban ng Diyos ang sinunod mo, unti-unti siyang maghihina. Dahil lumalakas yung buhay ni Kristo na nasa iyo. Satan cannot enter in you until it is your self-will that will allow him to enter. Amen. Kapag nagpasakop ka sa Kanya. Until we submit to the dealings of the Lord without blaming the tool or the people God uses, we will remain alive in our Adamic nature. As long as we seek to save our life, we will lose it. Kaya piliin po natin, it's a choice. Na panatilihin mo ng buhay ni Kristo ang siyang lumago sa iyo at unti-unti na yung buhay mo dati ay nalalaglag. You don't save your own life, but you are killing it, you are not protecting it, you are killing it. Nang sa ganon, Christ in you, the hope of glory will shine in your life. Tayo po natin yun ito ngayon. Hallelujah. Praise Yabashadarabadahaya. Ora babababashandarabadahaya. Let's take time. Just be silent before God. Habang tumutugtog at just the instrument, ihanda po natin ang ating sarili sa mga darating na panahon. Just talk to God. And surely God wants to talk to you. Naghihintay po ang Diyos. Ilagay mo lahat ngayon sa altar ng Diyos. Kung kinakailangan itas mo yung kamay sa Kanya as a sign, you are submitting to His dealings. You are submitting to the process of God. Even though you don't understand, just submit to the will of God. Don't go against the will of God. Lalo ka lamang mapapagod. Lalo ka lamang matatakot kapag kinakalaban mo ang kalooban ng Diyos. Humble yourselves before the Lord. Oh God, we are here before you. Patuloy po kami umaamin. Inaamin namin na naging pabaya kami sa mga nakaraan sa buhay na pinagkatiwala mo sa amin. Kaya sa mga bagay na nangyayari sa amin, nawalan kami ng direksyon. Napatangay na ng lubusan at na-influence na sa ibang mga bagay. Kung yan man ang nangyayari sa iyo, kapatid, God is giving you another chance to start a new one. And start a new one with God. Nandito siya ngayon, waiting for you. Even in the live stream, kung may mga bagay mang nangyayari sa buhay nyo at hindi nyo naman kaya maunawaan, you are being confused, frustrated, angry, resentful. Give it to God. Give your life to Jesus. God still operates by His grace. Huwag natin kaya mawala ang pagkakataon ito. Reach out to God right now. Stretch forth your hand before Him. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, muli, lumikha ka sa akin ng isang bagong puso. Give me a heart of flesh. Palambutin mo ang puso ko, Panginoon.
kayo, Panginoon. Lord, we repent. At muli, O Diyos, in behalf of our country, we repent, Father. We repent for the sins of the Philippines. We repent for the sin of idolatry. We repent for the sin of lying, of deception, of witchcraft. We repent for the sins of psychic. Sinabi mga nabuhulang na hindi galing sa Diyos. We repent for the sin of corruption in our country. Oh God, patawarin mo kami. Iligtas mo ang aming bayan mula sa mga darating na kapapakan. That the whole nation will repent and seek your face and turn from our wicked ways, O God. Kasama kami sa bansang ito, Panginoon. Bahagi kami ng bansang ito. Kung kaya't patawarin mo po kami. Patawarin mo ang bayang Pilipinas sa pagtalikod sa totoong Diyos at ganin mo ang bansa namin sa pagkilala sa tamang Diyos, sa buhay na Diyos at si Jesucristo lamang. Siya na ikalawang tao. Ang pangalan ni Jesucristo lamang ang may tataas sa aming bansa. Kahit tulungan mo daw ang aming Panginoon na ang bansa ito'y maligtas dahil sa kanyang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Dumating ka daw aming Panginoong Jesus. Dumating ka sa bawat Pilipino. Dumating ka sa bawat tao sa mundo. Sa lahat ng lugar. Dumating ka, O Diyos. To all nations. Come, Lord Jesus. We pray for the salvation of your people. Save the people. Save the nation. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami. We need you, Jesus. You are the hope of the ages. You are the hope of all nations. Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Magpakilala ka sa bawat tao. Bawat kaluluwa ay maligtas. At manatili kaming tapat sa iyo hanggang wakas. Hallelujah. Tulungan mo magbago kami sa Diyos. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Thank you, Father. Salamat po, Panginoon. At naniniwala po kami. Patuloy mo kami tinatawagin sa gawain ng panalangin upang idulog ang aming bansa hanggang matao namin ang kasabutan ng bansa namin ay bumalik sa kanyang sasya. Heal our land, O God. We receive the healing of our nation. And even our physical bodies who have sickness right now, who are sick right now, receive the healing in their physical bodies. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah.